biglang sumabog ang malakas na bagyo ng tubig sa paligid. Agad namang sinuri ng bida ang impormasyon at nakita niyang umabot na sa 50% ang submission level nito. Dahil doon ay nabigyan siya ng pagkakataong pumili ng isa sa kakayahan ng halimaw. Pinili niya ang kakayahan ng Hydra na muling buhayin ang anumang naputol na ulo. Sa mismong pagtanggap niya sa skill ay binalot ng maliwanag na liwanag ang kanyang katawan at biglang lumitaw ang isang ahas. Sunod-sunod na nagsalita ang maliliit na ulo nito habang tinatawag ang kanilang sarili bilang second head pataas dahilan upang tuluyang mapatulala ang bida dahil mukhang sa maling lugar lumabas ang kakayahan. Naguguluhan niyang tinanong kung bakit siyam na maliit na ulo ang lumitaw sa harapan niya imbes na sa likuran tulad ng sa Hydra Demon. Ipinaliwanag naman ng Hydra na dahil ang banal na kayamanan ng kanyang master ang naging pinakayang na bahagi ng katawan nito kaya roon isinilang ang siyam na ulo. Napapikit na lamang ang bida at pilit tinanggap ang kanyang kapalaran bago binalaan ang prinsesa na kapag hindi ito sumunod ay papaiyakin niya ito ng tubig. Biglang pinalibutan ng mga ahas ang prinsesa at kasabay noon ay lumitaw ang system message na nagsasabing umabot na rin sa 50% ang submission level nito. Dahil doon ay maaari na ulit siyang kumuha ng bagong kakayahan. Pinili niya ang Purple Dragon ability ng prinsesa at labis siyang nasiyahan sa bagong kapangyarihang nakuha. Habang nilalaro naman ng prinsesa ang mga ahas ng bida ay mahina nitong tinanong kung maaari ba silang magsagawa ng dual cultivation. Matapos ang lahat ng nangyari ay inilapit pa nito ang isa sa mga ahas sa bibig dahilan upang maguluhan ang bida kung ano ang balak nitong gawin. Ipinaliwanag naman ng Hydra na nararamdaman ng mga ahas ang parehong sensasyon ng banal na kayamanan ng kanilang master. Patuloy na pinaglaruan ng prinsesa ang mga ahas hanggang sa tuluyan yung mahiya sa ginagawa nito. Halos hindi na mapigilan ng bida ang sarili habang pinapanood ang eksena hanggang sa magsimulang umiyak ang mga ahas dahilan upang matapos ang pang-aasar ng prinsesa. Pagkatapos noon ay sinabi ng bida na aalis na muna siya at kapag nagtaksil sila ay parurusahan niya ang dalawa. Agad naman silang yumuko at sinabing hindi nila iyon magagawa dahil lubusan silang tapat sa kanilang master. Nagpaalam ang bida at sinabing hinihintay na siya ni Dodie habang ang dalawang demoness naman ay nagpaalam sa kanilang minamahal na master. Pagbalik ng bida ay agad niyang tinanong si Mo kung nasaan si Consort Yu. Ipinaliwanag naman ni Mo na isinama nila ito upang tulungan siyang magpalit ng damit at dalhin siya sa inner hall. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating ang bida sa loob ng bulwagan at nakita niya si Dodgie kasama ang iba pang consorts na nakaupo sa harap ng Pagan habang ipinapasok ang kanilang enerhiya rito. Sinabi ni Dodgie na matagal na nilang inihanda ang lahat para sa pagbabalik ng emperador. Nagtaka naman ang bida kung bakit kailangan pa nilang gawin ang ganoon para lamang makalikha ng espada. Ipinaliwanag ni Dodgie na hindi simpleng talento ang paggawa ng espada at kinakailangang malinis ang katawan at isipan ng isang blacksmith upang maging matagumpay ito. Sinabihan siya ni Yu na ilagay ang lahat ng materyales kasama ang espada sa loob ng Pagan. At agad namang ginawa iyon ng bida habang same time na umaasang magtatagumpay sila sa paggawa ng Phoenix Sword. Sinabi ni Dodgie na kailangan na nilang umupo sa paligid ng Pagan at paikutan ang kanilang enerhiya at essence papasok dito. Umupo ang bida at nagsimulang ituon ang kanyang konsentrasyon sa pagdaloy ng enerhiya sa buong katawan. Maya-maya ay naramdaman niyang gumaan ang kanyang katawan at naging mas maayos ang kanyang paghinga na tila nakikiisa siya sa enerhiya ng mga concubines. Biglang bumukas ang kanyang mga mata at sumabog ang matinding liwanag mula rito. Agad namang sinabi ni Dodgie sa kanyang mga kapatid na lumitaw na ang enerhiya ng emperador kaya kailangan nilang magtulungan. Sabay-sabay nilang ibinuhos ang mas malakas na enerhiya sa Pagan hanggang sa lumutang ito sa ere habang umiikot ang lahat ng kapangyarihan sa paligid. Ngunit habang nagsisimulang magsanib ang espada at mga materyales ay biglang sumabog ang buong Pagan. Mabilis na pinrotektahan ni Dodgie ang bida habang sinasabing mag-ingat siya. Sa kabila ng nakakasilaw na liwanag ay nagawa pa ring idilat ng bida ang kanyang mga mata at nakita niya ang tuluyang pagkakabuo ng tunay na anyo ng Phoenix Sword. Sabay-sabay namang yumuko ang tatlong consorts at binati ang emperador sa bago nitong tagumpay. Habang sinusuri ng bida ang espada ay gusto niyang makita kung gaano ito katalim. Bahagya niya lamang itong iniharap sa gilid ngunit agad nagpakawala ang espada ng napakalakas na liwanag na Sumire sa lahat ng dinaanan nito.
Nagulat ang bida dahil muntik ng tamaan si Mew na nagbabantay sa likod ng pintuan. Namangha naman ang mga consort sa kapangyarihan ng espada habang ipinaliwanag ni Dodgy na napakatalim nito at kayang humiwas sa anumang direksyon. Dahil doon ay buong kumpiyansang sinabi ng bida na anumang demonyong makakaharap niya mula ngayon ay kayanan niyang harapin. Pagbalik niya sa mundo ng laro ay itinago ni Dodgy ang tunay na anyo ng Phoenix Sword bilang ordinaryong in-game item upang malaya niya itong magamit. Habang pinagmamasdan ng espada ay hindi mapigilan ng bida ang umanga sa kagandahan nito. Samantala, sakay ng lumilipad na cruiser ng Miami Firefly Guild, isang lalaki ang nakatayo sa harap ng maraming miyembro habang malakas na nagsasalita. Ang lalaking iyon ang guild leader na si Lu Guan. Sinabi niya sa lahat na dahil sa kanilang pagsusumikap ay nakakuha sila ng high-level equipment at tinanong kung handa pa rin ba silang ibigay ang lahat para sa guild. Agad namang sumigaw ang isa sa mga lalaki na hindi siya susuko at sunod-sunod ding sumigaw ang iba pang miyembro bilang pagsang-ayon. Ngunit may isang dalagang tila naguguluhan sa buong sitwasyon habang tahimik lamang na nakatingin sa paligid. Habang bumababa sa hagdan si Lu Guan ay sinabi niyang lahat sila ay nanggaling sa mahirap na buhay kaya wala silang dapat sisihin. Lumapit siya sa dalaga at tinawag itong number 7 bago tinanong kung handa ba itong mamuhay ng ganoon habang buhay. Dahil sa pressure ng paligid ay napasigaw na lamang ang babae na oo. Ngumiti si Lu Guan nang makita niyang handa nang makisama ang lahat. Sunod-sunod namang nagyakapan ang mga miyembro habang tinatanggap ang isa't isa bilang pamilya. May ilan pang nagsabing isa na silang tunay na pamilya na pinagbigkis ng pagmamahalan. Itinaas ni Lu Guan ang kanyang kamay upang kunin ang atensyon ng lahat bago itinuro ang tanawin sa labas ng bintana. Sinabi niyang malapit na silang makarating sa headquarters ng guild. Ipinaliwanag niya na puno ang lugar ng espiritual na enerhiya at nagkalat doon ng spirit stones at mga bukal. Kapag naligo raw sila roon ng 5 minuto ay double ang kanilang experience sa loob ng 8 oras. Dahil doon ay agad na na-excite ang lahat at nagsimulang mangarap tungkol sa magiging kinabukasan nila. Ngunit bago sila makapasok ay sinabi ng guild president na kailangan muna nilang mag-log out sa laro at ibigay ang kanilang mga device. Humingi pa siya ng pangunawa dahil kapag nakapatay raw ang mga kagamitan ay hindi sila matutunton ng mga administrator. Isa-isang ibinigay ng lahat ang kanilang gamit habang may ilang halatang kinakabahan. Maging ang isang kaina-hinalang babae ay napilitang ibigay ang kanyang cellphone. Ilang sandali pa ay sinabi ng lalaking may hawak ng kahon na kumpleto na ang lahat ng device. Maya-maya ay tuluyan silang nakarating sa sinasabing lokasyon ng guild. May isang lalaking nagsabing nasa likod lamang ng kuweba ang tunay na guild hall kung saan magsisimula ang kanilang mga pangarap. Inanyayahan niya ang lahat na sundan si President Lu. Ngunit may isang bagong miyembro ang nagsabing may kakaiba siyang nararamdaman. May isa namang nagsabing baka hilo lamang iyon dahil sa biyahe kaya nagpatuloy pa rin silang pumasok sa kuweba. Biglang huminto si Lu Guan at dahan daw ang lumingon sa kanila na may nakakatakot na ngiti sa mukha. Kasabay noon ay may isang lalaki ang nag-activate ng malaking bakal na gate sa likod nila dahilan upang makulong silang lahat sa loob ng kuweba. Natarantang nagtanong si number 7 kung ano ang ginagawa nila. Ngunit nakangiting sinabi ng lalaki na huwag silang matakot at hintayin na lamang ang kanilang kamatayan. Takot na tinanong ng babae kung hindi ba sila dadalhin sa mga espiritual na bukal. Sa mismong sandaling iyon ay sunod-sunod na portal ang lumitaw sa paligid ni Lu Guan. Mula sa isa sa mga portal ay unti-unting lumabas ang mukha ng isang tunay na demonyo. Agad namang lumuhad si Lu Guan sa harap nito at sinabing handa siyang pag-aralan ang Art of White Bone sa lalong madaling panahon. Tahimik lamang na tumango ang demonyo. Sinabi ni Lu Guan na gagawin niyang white bones ang lahat ng tao roon ngunit hiniling niyang ang mga babaeng players ay gamitin para sa ibang layunin. Malamig lamang na sinabi ng demonyo na magmadali sila dahil kailangan na nilang umalis agad. Ngumiti ng masama si Lu Guan bago magpakawala ng malaslay na bagay patungo sa isang babae dahilan upang mabihag ito ng kakaibang kapangyarihan. Samantala, ang isa pang babae na palang lihim na ahente mula sa Hong Kong Chamber ay nakahandusay sa lupa habang desperadong humihingi ng tulong kay President Jiang. Ilang oras matapos noon ay may grupo ng kababaihang lumilipad malapit sa lugar. Isa sa kanila na si Jiang ay iniisip kung bakit hindi niya makontak si Hong Yan ngunit natuwa pa rin siyang may bakas pa ito sa paligid.
Kasabay ng pagtanaw niya sa maliwanag na langit ay napaisip siya kung ano nga ba ang ginagawa ng mga taong iyon. Sa kabilang banda naman, nakaupo ang bida sa ibabaw ng puno habang nagpapahinga matapos pumatay ng ilang halimaw. Bigla niyang napansin ang grupo ng kababaihang mabilis na lumilipad sa himpapawid dahilan upang agad siyang mapatayo. Napaisip siya kung bakit tila nagmamadali ang mga ito at naisip pa kung baka may world boss na muling lumitaw sa paligid. Samantala, sa loob ng kuweba ay nagsimula ng sumigaw ang mga tao habang papalapit ang demonyo. May isang lalaki ang nagtangkang lumapit kay Hongyang ngunit agad itong sinipa ng babae sa maselang bahagi ng katawan. Nagulat naman si Lugon dahil hindi pa niya nasisimulan ang balak niyang gawin. Galit niyang pinakawalan ng slime patungo kay Yanong ngunit habang nagtatanggol ito ay sinabi niyang mapaparusahan siya dahil isa siyang mapanlinlang na tao. Napapalibutan ng mga kalalakihan ay galit na tinawag ni Yana na halimaw si Lugon. Ngunit biglang bumagsak ang sunod-sunod na ice attack sa paligid. Dumating na si Jiang Shu. Napaiyak sa tuwa si Yana habang sumisigaw para sa president. Agad namang humingi ng tulong si Lugon sa demonyo upang alisin ang mga kalaban at walang pag-aalinlangang pumayag ito habang tinatawag silang basura. Itinaas ng demonyo ang kamay nito at mula sa lupa ay lumitaw ang matutulis na spike na direktang umatake sa lahat. Nanatiling kalmado si Shu habang hawak ang isa sa kanyang mga tauhan at matapang na nakatitig sa mga kalaban. Nang makitang may mga buhay pa ay inutusan ni Lugon ang iba na tulungan siyang ubusin ang mga ito. Galit na sumigaw si Shu at tinanong kung totoo bang nakipagsabuatan siya sa demonyo upang ipahamak ang sarili niyang guild members. Ngunit ngumiti lamang si Lugon at sinabing hanggat malaki ang kita ay kaya niyang ibenta kahit bahay ng sarili niyang magulang. Mabilis siyang sumugod at nagpakawala ng malakas na water slash attack. Ngunit hindi natinag si Shu at agad na ginamit ang kanyang ice ability. Unti-unting nabalot ng yelo ang katawan ni Lugon at sinamantala ni Shu ang pagkakataon upang pakawalan ang huling atake. Sugatan man ay napangiti si Lugon at inaming hindi niya inaasahang ganoon kalakas si Shu. Lumapit si Shu habang nakatutok ang espada at sinabing na isumbong na niya sa mga awtoridad ang ginagawa ng Mayanshi Guild kaya dapat nitong palayain agad ang mga bihag. Ngunit tila lalo lamang natuwa ang demonyo sa lakas ni Shu at sinabing karapat-dapat na itong pagtuunan ng pansin. Mula sa kamay nito ay lumitaw ang isang napakalaking sandata. Takot namang kumapit si Lugon sa paa ng demonyo habang nagmamakaawang patayin agad si Shu. Ngunit sa isang iglap ay literal na nawala ng ulo si Lugon. Napatili sa gulat ang mga miyembro ng guild habang sumisigaw na pinatay ng demonyo ang kanilang presidente. Nagsimula silang magtakbuhan ngunit malamig na sinabi ng demonyo na dahil nabunyag na sila ay wala nang silbi ang kahit sino roon. Kasabay noon ay sabay-sabay nitong inatake ang lahat. May isang babaeng sumigaw kay Shu na mag-ingat dahil napakalakas ng demonyo. Ngunit hindi nagdalawang isip si Shu at mabilis na sumugod bago pakawalan ang isang napakalakas na suntok na Samaire sa katawan ng halimaw. Gayunpaman, gaya ng inaasahan ay mabilis ding nabuo muli ang katawan ng demonyo at bumalik ito sa orihinal nitong anyo. Kaagad itong gumanti at inutusang sumuko si Shu upang maging pagkain nito. Matapang na sinubukan ni Shu na depensahan ang sarili laban sa sunod-sunod na pag-atake ng demonyo, ngunit masyado itong malakas. Habang pilit niyang iniisip kung paano mailigtas ang lahat, biglang may pulang kidlat na dumaan sa buong kuweba at sa isang iglap ay nahati sa dalawa ang katawan ng demonyo. Nagulat si Shu sa kanyang nasaksihan. Habang pilit muling binubuo ng demonyo ang katawan nito ay unti-unting lumitaw ang taong responsable sa nakakatakot na atake. Walang iba kundi ang bida na dumating sa eksaktong tamang oras. Nagtakang tinanong ni Shu kung sino siya. Kalmadong ipinakilala ng bida ang sarili at sinabing sa mundo ng mga Diyos ay bawal ang mga demonyo. Sinagot naman siya ni Shu na hindi yun ang tamang oras para magbiro dahil totoong kamatayan ang kahaharapin nila roon. May isa pang ang disipulo ang nagsabing tila hindi alam ng bida ang kanyang lugar. Ngunit agad na ginamit ng bida ang kanyang vision ability at doon niya nakumpirmang tunay ng demonyo ang kalaban nila. Kasabay noon ay napansin niyang kakaiba rin ang aura ni Hong. Naamoy niya ang enerhiya ng isang demonyo ngunit hindi niya lubos makita kung ano talaga ito. Mabilis na sumugod ang demonyo habang sinasabing pumasok ang bida sa teritoryo ng Whitebone Lady.
Agad namang inutusan ng bida si Shu na ilabas ang mga sugatan upang hindi makasagabal sa bilis ng kanyang pag-atake. Pumwesto siya at inisip na kapag wala na ang iba ay magagamit niya ng buo ang mga demonic ability na nakuha niya mula sa tower. Sa isang kisap mata ay pinakawalan niya ang lakas ng Phoenix Sword laban sa paparating na demonyo. Malakas na tinamaan ang halimaw at nabasag pa ang ilan nitong buto dahilan upang mapangiti ito at amining malakas nga ang bida. Ngunit mabilis ding naghilom ang katawan nito habang ipinagmamalaking hanggat may sapat siyang magic power ay hindi siya mamamatay. Muling pinaalalahanan ni Shu ang bida na isa iyong tunay na demonyo at hindi niya naniniwalang kaya niya itong talunin. Pero sa halip na matakot ay lalo pang naging interesado ang bida sa kakayahan nitong mag-regenerate. Habang sunod-sunod na pinapakawalan ng kanyang combo attacks ay sinabi niyang gusto niyang malaman kung alin ang mas mabilis, ang kanyang pag-atake o ang regeneration ng demonyo. Dahil sa sobrang bilis ng kanyang galaw ay napatulala ang lahat ng nakatingin. Maging ang mga babae ay hindi makapaniwala sa lakas at walang humpay na pag-atake ng bida. Natatawang sinabi ng demonyo na kaya nga nitong mag-regenerate ng walang hanggan, ngunit maya-maya ay may napansin itong kakaiba. Bigla nitong nakita ang bida na tila nakabaliktad. Doon lamang nito napansing wala na pala ang ulo nito sa tamang pwesto. Napatawa ang bida at sinabing mukha na itong mas katawa-tawa pa kaysa sa siyam niyang kapatid. Habang pilit na bumabawi ay sinabi ng demonyo na tila nagkaroon ng bug ang kanyang regeneration dahil sa walang tigil na combo attacks. Ngunit hindi pa rin tumigil ang bida. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang pag-atake ay sinubukan siyang suhulan ng demonyo gamit ang teknik ng White Bone Lady. Ngunit malamig itong tinanggihan ng bida at sinabing wala siyang interes doon. Pinilit pa rin siya ng demonyo at sinabing bihirang oportunidad iyon. Pero sa halip na makinig ay tuluyan niyang winasak ang natitirang buto ng halimaw at tinapos ito ng tuluyan. Mula sa malayo ay tahimik na nakatitig si Shu sa bida. Bigla niyang naalala ang isang tao, si Lunan, ang solo player na sum-iris sa speed record ng Valley of 8,000 Underworlds. Hindi niya akalaing ganoon pala kalakas ang taong iyon laban sa mga demonyo. Dahil doon ay nagsimula niyang isipin na kunin ang bida para sumali sa kanyang guild. Samantala, nakahinga ng maluwag ang lahat nang makitang natalo na ang demonyo. Maging ang babaeng nakaputi ay tuwang-tuwang nagsabing siguradong napakasayang mabuhay kung magiging boyfriend niya ang bida. Lumapit naman si Hong kay Shu at nagpasalamat dahil nailigtas sila nito. Ngunit habang nakasilip sa gilid ay muli na namang napansin ng bida ang kakaibang aura ni Hong. Naamoy pa rin niya ang presensya ng isang demonyo sa paligid nito. Dahil sa pagdududa ay bigla siyang lumapit kay Hong dahilan upang mabigla ang lahat ng babae. Agad na hamarang si Shu habang nakatutok ang espada at tinanong ang bida kung ano ang balak niyang gawin. Takot na yamakap si Hong kay Shu habang umiiyak at nagmamakaawang iligtas siya. Sinabi pa nitong baliw ang bida at dati na raw siyang tinangkang kidnapin nito ngunit nakatakas lamang siya. At ngayon daw ay gusto na siyang patayin ng bida. Dahil doon ay nagalit ang lahat ng babae sa guild ni Shu at nagsabing wala ng matinong lalaki sa mundo. Napaisip naman si Shu kung totoo nga ba ang sinasabi ni Hong. Kahit malapit ito sa kanya ay pakiramdam niya ay may mali talaga. Napapalibutan ng mga babae ang bida habang sinisigaw na protektahan si Vice President Hong Yan. Ngunit ngumiti lamang ang bida at sinabing ang totoo ay isa itong demonyo at kapag ipinagpatuloy nito ang pagsisinungaling ay ipapakita niya kung ano ang tunay na halimaw. Mahigpit na niyakap ni Shu si Hong at sinabi sa bida na iimbestigahan niya ng maayos ang sitwasyon. Ngunit sa ngayon ay hiniling muna niyang umalis ito dahil nailigtas naman nito ang lahat. Ayaw namang palampasin ng mga disipulo ni Shu ang bida at hinihingi nilang pagbayarin ito sa ginawa nito kay Hong. Sa mismong sandaling iyon ay tumingin si Hong sa bida habang kumikislap ng pula ang kanyang mga mata at unti-unting nabubuo ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Muling niyakap ni Shu si Hong at pinilit ang bida na umalis na agad. Lumabas si Xiao at galit na sinabing hindi niya hahayaang insultuhan nila ang kanyang diyosa na si Hong. Ngunit ang totoo ay naghihintay lamang siya na matapos ng bida ang laban upang magmukhang bayani sa harap ng mga babae. Malamig namang sinabi ni Shu kay Xiao na pinaalis na niya ang bida kaya dapat ay tumahimik na ito. Pagkatapos noon ay muli siyang lumingon sa bida at pinilit itong umalis na.
Habang naglalakad palabas ng kuweba ay sinabi ng bida na hindi talaga marunong kumilala ng mabuting intensyon ang mga tao. Ilang minuto matapos makaalis ang bida ay tinanong ni Shu si Hong kung sino talaga ang lalaking iyon. Ngunit biglang tumawa ng masama si Hong. Unti-unting bumalot ang pulang aura sa kanyang katawan dahilan upang mapagtanto ni Shu na hindi talaga ito si Hong. Nagulat siyang tanungin kung sino talaga ito. Kasabay noon ay nagsimulang magbago ang anyo ni Hong. At sa harap nilang lahat ay nagpakita ang tunay na White Bone Demon. Itinaas ng White Bone Demon ang kanyang kamay at malamig na sinabi na wala nang hadlang sa kanyang plano. Kasabay noon ay bigla niyang pinakawalan ng nakakatakot na bone attack habang idinideklarang papatayin niya ang lahat ng nasa kuweba. Sa isang iglap ay nagsulputan ang mga magic circle sa ilalim ng bawat tao. Unti-unting lumabas ang matutulis na buto mula sa lupa at mabilis na banihag ang ilan sa mga babae. Nagsigawan sila sa takot habang pilit na humihingi ng tulong. Sinubukan ni Shu na putulin ang mga buto gamit ang kanyang espada ngunit laking gulat niya nang mapagtantong hindi ito kayang sirain. Napangiti ang demonyo at sinabing malakas nga si Shu, ngunit walang ordinaryong tao ang kayang makatakas sa kanyang kapangyarihan. Maging si Shu ay tuluyang nabihag ng mga butong sumulpot mula sa lupa. Doon ibinunyag ng White Bone Demon na matagal na niyang alam na especially iya si Hong kaya ginamit niya ang anyo nito upang malinlang silang lahat. Nahihirapang sinabi ni Shu na hindi pa siya maaaring mamatay dahil hindi pa niya nakikilala ang kanyang hari. Ngumisi ang demonyo at sinabing sisipsipin niya ang lahat ng life energy nito. Napapikit si Shu habang desperadong sumisigaw para tawagin ang kanyang hari. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay may malakas na atakeng tumama sa mga buto at agad nitong pinigilan ang pag-abot kay Shu. Muli na namang dumating ang bida para iligtas ang araw. Kampanting naglakad siya papasok habang tinatanong si Shu kung siya ba ang tumawag sa kanya. Nagulat si Shu nang makita siyang bumalik. Humarap naman ang bida sa White Bone Demon at sinabing libu-libong taon na itong nabubuhay pero gumagamit pa rin ng murang disguise tricks. Napangiti ang demonyo at sinabing talagang marunong siyang manggigil. Samantala, ang babaeng nakaputi ay lalo pang nahulog ang loob sa bida dahil 2 beses na siya nitong nailigtas sa iisang araw. Nagsimulang magbulungan ang mga tao habang iniisip kung kaya nga bang talunin ng bida ang White Bone Demon. Ngunit si Xiao ay muling nagsalita at pinagdudahang kakampirin ng demonyo ang bida. Bago pa siya matapos ay biglang may gintong ledrilyong tumama diretso sa kanyang mukha. Galit na sinabihan siya ng bida na tumigil sa pagsasalita ng walang kwenta. Masayang nagsisigaw naman ang babaeng nakaputi habang ini-encourage ang bida na talunin ang demonyo. Puno ng kumpiyansang sinabi ng White Bone Demon na hindi porket natalo ng bida ang kanyang mga tauhan ay kaya na rin siya nitong talunin. Ngunit nangako rin ito na kapag nagtagumpay ang bida ay magiging alipin niya ito habang buhay. Ngumiti ang bida at sinabing matagal na siyang excited makuha ang demonic pill nito. Agad namang umatake ang demonyo at nagpakawala ng 2 nagliliyab na bungo. Sinabi nitong kahit isang Diyos pa ang humarap ay hindi mapipigilan ang kapangyarihan ng White Bone Spirit at dito na raw magtatapos ang bida. Ngunit hindi man lang nag-atubili ang bida at agad na sumugod pabalik. Napansin ni Shu na tila handang-handa na talaga siya sa laban. Habang nakatingin sa demonyo ay tinanong ng bida kung akala ba nila ay iyon na ang buong lakas niya. Bigla niyang ginamit ang kakayahang nakuha mula sa Hydra Demon at 2 Serpent Head ang agad na nasira sa lakas ng pagbangga. Tumalon siya sa ere at malamig na sinabing magkikita silang muli sa loob ng kanyang Star Tower. Nagulat ang White Bone Demon nang mapagtantong handang isugal ng bida ang buhay nito. Kasabay noon ay hinugot ng bida ang Phoenix Sword at bumagsak ang napakalakas na hiwa diretso sa katawan ng demonyo. Sa isang iglap ay tuluyang natalo ang White Bone Demon. Matapos ang laban ay nakuha ng bida ang Demon Pill nito pati na rin ang isang piraso ng armor. Tuwang-tuwa siya dahil kapag napasunod niya ang demonyo ay maaari niyang makuha ang image shifting ability nito. Naalala rin niya ang pangako nitong magiging alipin niya kapag natalo ito. At sa mismong sandaling iyon ay umalingaw sa kuweba ang tunog ng pagluhod. Ang babaeng nakaputi ang unang lumapit at nakiusap na tanggapin siya bilang personal servant ng bida. Ngunit hindi lang siya ang humanga. Maging ang ibang babae ay nagsimulang mag-agawan ng atensyon ng bida habang sinasabing para itong Diyos sa sobrang lakas. Mula sa malayo ay tahimik na pinagmamasdan ni Shu ang bida.
Hindi pa rin siya makapaniwalang may isang ordinaryong tao na kayang talunin ang ganitong kalakas na demonyo. Kampante namang sinabi ng bida na ino-overreact lang nila ang lahat dahil tungkulin naman talaga ng isang tao mula sa Xia Dynasty ang lipulin ang kasamaan. Ngunit nang lumingon siya ay napansin niyang namumula ang mukha ng lahat ng babae habang tinatakpan ang kanilang mga mata. Nagtaka siya kung bakit lahat sila ay nakayuko. Doon niya napansing malungkot ang kanyang mga serpent snake dahil namatay ang ulo 8 at 9. Isa sa mga ito ang nagsabing kailangan niyang magsagawa ng dual cultivation upang maibalik ang kanilang lakas. Sa sobrang hiya ay mabilis na itinago ng bida ang mga ahas. Akala niya ay naitago na niya ang mga ito ngunit kusa pala silang lumabas. Muling nagsalita si Xiao at iginiit na kakampi talaga ng White Bone Demon ang bida at pawang palabas lang ang lahat. Dahil doon ay muling itinutok ni Shu ang kanyang sandata sa bida at tinanong kung tao nga ba talaga siya o isa ring demonyo. Samantala, sinabi ni Xiao na dahil wala na ang demonic aura ay nakatawag na siya sa GM at sigurado raw siyang may darating na Diyos upang parusahan ang bida. Tahimik namang sinabi ni Shu na naniniwala siyang mabuting tao ang bida at marahil ay kakaibang martial arts lamang ang kanyang ginagamit. Bigla namang bumukas ang isang napakalaking portal sa kalangitan. Isang malakas na boses ang sumigaw na hindi pupunta kahit saan ang bida. Kasunod noon ay bumaba mula sa langit ang napakalaking spiritual form ni General Rox Asa. Sa lakas ng kanyang presensya ay napaluhod ang lahat maliban sa bida. Nanginginig na sinabi ni Xiao na hindi man lang niya may taas ang kanyang ulo dahil sa bigat ng pressure. Ngunit sa isip niya ay sigurado siyang pagkatapos parusahan ni Rox Asa ang bida ay magiging bayani siya sa harap ng lahat ng babae. Habang nakatingala ay tahimik niyang hinihiling na gamitin ng general ang kanyang martilyo upang durugan ang bida. Agad namang sinabi ni Xiao na ang bida ang pumatay sa White Bone Demon at hinihiling niyang ibigay dito ang nararapat na parusa. Maging ang babaeng nakaputi ay lumuhad at nagmakaawang huwag saktan ang bida at handa pa siyang pumalit dito kung kinakailangan. Ngunit sa halip na magalit ay ngumiti lamang si General Rox Asa habang nakasandal sa bida. Sinabi niyang muli na naman itong gumagawa ng gulo. Naisip ni Xiao na siguradong mapaparusahan na ang bida dahil sa dami ng nilabag nitong batas. Ngunit ikinagulat ng lahat ng yakapin ni General Rox Asa ang bida at sabihing proud siya rito dahil nagawa nitong talunin ang isang demonyo kahit isa lamang itong tao. Idinagdag pa niyang ito ang dahilan kung bakit nasa ilalim ito ng proteksyon ni Prince Neha. At sa mga sandaling iyon ay tuluyang natulala ang lahat ng nasa kuweba. Galit na sumigaw si Xiao at sinabing may 7 artifact ang bida kaya siguradong kakampi ito ng mga demonyo at dapat na agad parusahan. Ngunit hindi man lang siya pinansin ni General Rox Asa. Sa halip ay humarap siya sa bida at sinabing noong una nitong ipinakita ang Lotus Seal ay may napansin na siyang kakaiba rito. At ngayong mayroon na itong 7 artifact ay gusto niya muling suriin ang lahat. Nagtaka ang bida at tinanong kung ano ba talaga ang balak nito. Muling nabigla ang lahat dahil tila masyadong espesyal ang treto ng general sa bida. Doon napagtanto ni Shu na kilala pala ng bida hindi lamang si General Rox Asa kundi maging si Prince Neha at mukhang malapit pa rito. Sa sobrang galit ay inakusahan ni Xiao si Rox Asa ng pagtatanggol sa kriminal at sinabing isusumbong niya ito. Malamig namang lumingon si Rox Asa sa kanya at tinanong kung gusto ba nitong mamatay. Sa isang kisap mata ay nabawasan agad ng 1 HP si Xiao dahilan upang manginig ito sa takot. Biglang bumukas ang isang portal sa itaas nila at isang malakas na boses ang sumigaw na tumigil ang lahat. Mula roon ay lumabas ang isang lalaking nakasuot ng makinang na battle helmet. Ipinakilala niya ang sarili bilang ang Diyos na si Erlong Yang Jian. Kasama rin nito si Fufu, ang bagong tagapagmana ng dating mabangis na si Xiaoan. Agad na lumuhad ang lahat bilang paggalang sa Diyos. Lahat maliban sa bida, diretso lamang siyang nakatitig kay Yang Jian. Malamig ding tumingin pabalik ang Diyos at tinanong kung bakit hindi siya yumuyuko. Kalmadong sumagot ang bida na darating ang araw na mas mataas pa siya sa pwesto ni Yang Jian. Dahil sa sinabi niyang iyon ay natulala ang lahat sa paligid. Napahawak na lamang sa noo si Rox Asa at sinabing tuluyan ng nababaliw ang bida. Ngunit para kay Shu ay parang natural lamang na manggaling ang ganoong salita sa kanya. Samantala, tuwang-tuwa si Xiao at patuloy na inaasar ang bida dahil sa pagiging mayabang nito. Biglang sumugod si Fufu pababa diretso sa bida.
Natarante sina Roxasa at Shu at agad silang nakiusap na patawarin ito dahil ito ang nakatalo sa demonyo. Ngunit bago pa sila matapos magsalita ay tumalon na si Fufu papunta sa bida. Napapikit na lamang ang dalawa dahil akala nila ay aatakihin ito. Ngunit ilang segundo lang ay naguluhan ang lahat. Sa halip na kagatin ang bida ay dinilaan at pinaglaruan lamang ito ni Fufu. Tuluyang natameme si Xiao. Habang yakap ang corgi ay natatawang sinabi ng bida na hindi niya inasahang sobrang layo nito sa mabagsik na Xiaoan na nasa mga alamat. Ipinaliwanag naman ni Fufu na ang orihinal na Xiaoan ay nahulog ang loob sa isang babaeng aso kaya ipinatapon ito ng kanyang amo sa mortal world. At siya ngayon ang second generation Xiaotian. Binuhat naman ni Shu si Fufu at sinabing sobrang cute nito. Inis na inis si Fufu at bamulong na nilalay siya ng isang mortal, ngunit mabilis din itong nagpatalo sa lamang ni Shu. Tinanong ni God Erlong kung may naamoy bang demonic aura si Fufu mula sa bida. Agad namang sumagot si Fufu na wala itong nararamdaman. Doon lamang napagtanto ng bida na sinusuri pala ni Fufu ang kanyang aura mula pa kanina. Lumapit naman si General Roxasa kay Yang Jian upang magpaliwanag. Sinabi niyang personal mismo ni Prince Neha na may pambihirang talento ang bida at pagpasok pa lamang nito sa mundong iyon ay agad itong nakabuo ng 9 na treasures matapos sumipsip ng enerhiya. Tahimik na tumanggo ang Diyos at sinabing naiintindihan niya na ngayon ang lahat. Ngunit sinabi rin niyang dahil nanakit si Roxasa ng isang mortal ay kailangan pa rin itong tanggapin ang kaparusahan. Walang reklamo yung tinanggap ni Roxasa. Pagkatapos noon ay humarap si Yang Jian kay Xiao at sinabing narinig niya ang lahat ng paninira nito laban sa bida at maging kay Roxasa. Dahil doon ay napagdesisyonan niyang ubusin ang energy ni Xiao at ibalik ito mula level 26 hanggang level 1. Halos mawalan ng ulirat si Xiao habang sumisigaw na nasayang ang 2 buwan niyang paghihirap. Tinawag naman ni Yang Jian si Fufu at mabilis itong bumalik sa kanyang tabi. Bago tuluyang umalis ay sinabi ng Diyos sa lahat na mamuhay ng matuwid dahil kapag may natuklasan siyang kakampi ng demonyo ay mabigat ang magiging parusa. Habang nakatingin sa bida ay tahimik niyang sinabi sa isip na hihintayin niya ito sa itaas. Ngumiti lamang ang bida na tila tinatanggap ang hamon. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng maayos ay bigla namang pinalibutan siya ng mga babae. Isa-isa silang lumapit at nagtatanong kung gusto ba niyang mag-practice ng cultivation mamayang gabi. Maging ang babaeng nakaputi ay nagsimulang umiyak habang sinasabing kahit 2 kamay pa ang gamitin niya ay 5 lang ang kaya niyang pagsilbihan. Napailing si Roxasa at sinabing mukhang nakapaglabas siya ng malaking sikreto ngayong araw. At dahil doon ay siguradong magkakaproblema ang bida sa hinaharap. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.